Sobrang dami nang nangyari sa 5 araw matapos magbukas ang free agency. Marami ng mga players ang nakasecure ng contract, mga simpleng trade hanggang sa mga blockbuster trade na nangyari. Sa startup, bago pa man mangyari ang free agency, may mga star player ng pinili ang option tulad nila LBJ, Irving, Harden, Randle, VanVleet. Yan yung mga player na pinili ang option at yung iba naman gumamit ng resign. Samantalang after ng mainit na trade na nangyari kay Durant sa Rockets, sinundan niya ni Finney-Smith at Capela, kaya inaasahang mas magiging solid pa ngayon ang lineup ng mga to. Ang Lakers na secured naman ang center nilang si DeAndre Ayton at pumirma ng signing contract si Hayes bilang backup center. Inaasahan niyang babalik next season. Isa pa sa mabigat na pangalan ngayon itong si Miles Turner na napunta sa Bucks, at naka-wave naman ngayon itong si Damian Lillard na isa rin sa inaabangan ngayon ang magiging desisyon kung saan team to babagsak. Itong Nuggets nakuha ang sentrong si Valanciunas, pero may mga report ngayon na posibleng hindi ito tumuloy sa team ng Nuggets. Kaya hindi pa talaga dito nagtatapos ang free agency mga pare ko. Marami pang mga players ngayon ang available at nananatili pa rin nakaabang sa mga nangyayari ngayong off-season. Ang Denver ngayon nare-report na nagpasa ng trade proposal sa Brooklyn Nets para makuha itong si Cam Johnson at handang ibigay ng mga to itong si Michael Porter Jr. kasama ang isang first round pick para sa 2032. Mas makakatipid ang Nuggets dito kay Johnson dahil sa 21.1 million annual lang nito kumpara kay Porter na may 38.3 million para sa 2025-26 season at 40.8 million sa susunod na taon. Ayon sa report ni Jovan Buha via Bilichi Report, ang Miami Heat naman ngayon ang humihingi ng demand dito sa Lakers para makuha ang first round pick kasama si Dalton Knecht at Rui Hachimura, at makukuha nilang kapalit dyan si Andrew Wiggins. Yan yung gusto ng Miami Heat para sa rebuilding nga naman na mangyayari sa roster nila. Ang balak ng mga to pwede nga raw maging interesado ang Lakers, lalo na kailangan ng mga to ng isang elite 3-and-D wings na magiging kapalit ni Finney-Smith sa lineup at magiging suporta kay Luka. Kaya pwedeng maging interesado nga raw ang Lakers dito kay Andrew Wiggins ngayon. Si Westbrook nag-decline ng 3.4 million na player option niya sa Denver at ngayon papasok yan bilang unrestricted, and wala pang nare-report tungkol sa pag-sign niyan, and nakikita ngayon ayon mismo sa ESPN na gusto ni Westbrook ang maging mas malapit sa pamilya niya sa LA. Kaya possible na maging option nga raw nito ang mga teams tulad ng Warriors o Suns o ibang team sa LA. Si LBJ ini-exercise ang player option niya sa Lakers. Si Irving nag-decline ng extension at nag-resign ng 3 years na nagkakahalaga ng 119 million sa Dallas Mavericks. Si Harden nag-decline din ng option para mag-resign din ng 2 years na nagkakahalaga ng 81.5 million sa Clippers. Si Randle nag-resign din ng 3 years contract with 100 million sa Timberwolves. At si VanVleet na nasa Rockets na nag-resign din ng 2 years 50 million. Nag-resign sila para masigurado na magiging long-term pa ang contract nila sa mga teams nila. Kaya possible na itong player option ni LBJ na ine-exercise hindi pa nagtatapos ang desisyon. Yung mga players na nasa free agency pa rin hanggang sa kalagitnaan ng off-season na to, si Al Horford, big man na nasa tail end of career na rin at 5 times All-Star at champion sa Boston noong 2024. Ang Golden State Warriors ang nakikitang top teams na interesado kay Horford. Kasunod ng pag-alis ni Kevin Looney sa kanila, itong si Horford ang potential na maging kapalit nito pagdating sa frontcourt depth ng Warriors. Si Kuminga hanggang ngayon isa pa rin yan sa inaabangan bilang restricted free agent. Ang Warriors patuloy na minamatch ang mga sign and trade deal na possible teams na nakikitang pwedeng paglandingan nito. Ang Miami Heat, Chicago Bulls, Sacramento Kings ang nakikitang teams na may mataas na interest para makuha ang promising young talent na to. Si Josh Giddey yung promising point guard naman, pero hindi basta-basta makukuha ng Warriors yan. Nasa restricted free agent yan, meaning na kailangan din nila ng sign and trade deal na medyo komplikado dahil sa mataas na market value nito. At ayon sa ESPN na maaaring humingi ng hanggang 30 million per year si Giddey sa bagong contract na makukuha niya, na mismong magpapahirap sa mga teams siya na makuha siya at paniguradong gagamit ng mga draft picks and sign and trade deal dyan.